Okay. 13.5. So good day mga boss, welcome sa Klingi Auto Tricks. So may tayo itong FG Crosser, Toyota FG Crosser. So ang issue nito ay alternator not charging. So naglagay ako ng jumper wire doon kasi ito umandar, nalubat na. So paanda rin ka para ma-check natin kung kumakarga nga o mamamatay ngayang kung totoo ngang not charging. Natin natin kumamatay yung light indicator. So hindi nga namatay ang battery. Battery indicator. So check na lang natin kung kumakarga or charging system niya. Kung hindi nga kumakarga. 11.75. So check ko lang muna yung wiring ng alternator kung buo. Pag buo yung wiring, ibig sabihin sa magbabakas ako ng alternator. So check ko muna yung power supply, yung main power supply, kung mayroon 12 volts or may positive supply siya. So mayroon. So ayan na, mayroon. So next ko yung yung socket niya. So ito yung socket, pinunot ko na. Check wiring. Check natin yung supply dito. Sa apat may yung apat may ito. Apat na wire to nakakabit dito. Yung connection niya. So sa apat na yan, meron dalawa diyang isang ignition, dalawang ignition o dalawang 12 volt supply, isang galing ignition switch saka isang papuntang battery. Pagkakalam ko rito isang indicator, isang papuntang signal sa ECM saka yung isang papuntang battery, continuous power, tako isang galing sa ignition switch. So check na lang natin yan. So ayan na, 11.7. So isang supply, isang butas, isang pin, 11.8. 10.6. So 11.3. So malamang yung 11.7, 11.8 yun ang positive supply or 12 volts. Baka yung 11.6 or 11.7, 11.8 yun ang supply, ignition saka battery. So bali itong yung may 11.7, 11.8. So check natin ng test light. Malamang ito yung voltage supply ng battery. Okay. Pag isa. Okay. So yung natitirang dalawa, kasi apat to So natitirang dalawa, isang papuntang ECM, isang light indicator. So okay yung mga supply niyan. So magbabaklas ako ng alternator. Carbon brush ang may issue nito. So carbon brush IC or diode or stator. Pero kasing ko muna yan para malaman din kung anong issue sa loob. So ito na mga boss, tanggal na yung alternator, napulot na natin. So ito yung carbon brush nya, ubos na. Wala na, hindi na nga nagbabounce. So ito lang papalitan natin, itong carbon brush.
assembly yan. May nabibili naman ito eh. So bali ito, meron na tayong bagong carbon brass. So nakabili na ako. Ito yung part number ng carbon brass. Kasama na itong housing. Yan. So kailangan natin tusukin to para pumatras yan. Kailangan natin ng panusok. Butas ito. So bago nyo ibalik yung carbon brass, bago nyo ilagay yung bago, so linisan nyo itong slip rings. So bali ito, nilinis ko na ito. Niliha ko na yan. So ibalik ko muna, ilalagay ko muna ito. Kailangan ko lang ng dalawang kamay ang kailangan ko. Kailangan ko ng panundot. So ito yung panundot na gagamitin ko para dito. Dito ko papadaanin sa taas. May butas dito. Yan na. So kabit ko muna. So ayan, okay na. May bolt na. Nalagay natin yung tornilyo niya. Saka natin kaalisin. Yan. Yan. Lumagotok na. Okay na yan. So ating bagkit ang cover. Saka kaya pipix ko dun sa unit. So ayan, nakakabit na yung alternator. Kinabit ko na. So check natin yung paanda rin. So try natin kung na full charge siya o nagkaroon ng charge, kasi nag-charge ako ng improvise ko na charger, battery charger gamit itong charger ng laptop. So nag-improvise ako, naglagay ako ng 12 volts bulb para pinaka-resistor niya. So ngayon padre natin kung mayroon ng charge ng battery na to. Wag mo natin gamitin yung jumper wire natin o yung pang series natin. So ito engine start. So mukhang 10 volts may get voltmeter. So may battery indicator. So start, fire in the hole. Ayun, nagkaroon nga ng charge yung battery gamit yung improvised na battery ng charger ng laptop. So nawala yung indicator, light indicator. So ibig sabihin nagcha-charging to, kumakarga to. Ilagyan dito. Ayan, nagmamagnet. Try natin yung tingnan natin kung ilan yung charging. Okay, 13.5.